lang po tayo ng kahit maikling reaksyon lang, kukurot lang po tayo. Sa video po na pinost ng The Revealers, ang The Revealers po ay binubuo ng mga ilang kapatid dyan na sumasagupa sa mga taong gustong manira sa sugo, sa pamamahala at sa Iglesia ni Cristo. Isa na riyan, si Wendell Talibong, isang defender po ng Iglesia Katolika. Ito po, ipapanood ko sa inyo, binabasa po ni Wendell Talibong yung sulat ni kapatid na Rosita Trillanes. Ang kaso pong yan ay matagal nang solve noon pa. Pero itong si Wendell Talibong ay pilit niyang hinahalungkat at nagbibigay siya ng malisyosong reaksyon. Panoorin po natin at magre-react tayo kahit kapiraso lang bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo dahil hindi rin naman tayo ministro. Heto na po, panoorin at pakinggan po natin yung pagbabasa niya sa sulat, sa retraction ni kapatid na Rosita Trillanes. Ang buong retraction at yung retraction ni Rosita Trillanes na translated in isinalin na ng Tagalog na nakasulat mismo sa Pasubok Magazine, Pebrero 1963, page 8 ni Teofilo Ramos Sr. Ito ang makita ninyo na affidavit ni Rosita Trillanes, mga kapatid. Republic of the Philippines, City of Manila, affidavit. Ayan, makita ninyo. Akong si Rosita Trillanes, Pilipino, may sapat na gulang, may asawa, nasa Pasungko ito ha, at kasalukuyang naninirahan sa 639 B. Marhal, Manila. Pagkatapos, sunod. Ito. Pagkatapos na makapanumpa sa harap ng batas, ay nagsalaysay ng mga bagay na sumusunod. Na noong 1939, kami ni na Raimundo Masilungan, Teodoro Briones at Cirilo Gonzales, mga dating kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay itiniwalag dahil sa mga kasalanan hindi pinahihintulutan ng Iglesia. Bago kami itiniwalag, si Raimundo Masilungan ay sireno sa opisina ng Iglesia. Si Teodoro Briones ay isang kaanib. Si Cirilo Gonzales ay isang ministro. At ako naman ay doon nakatira noon sa opisina ng Iglesia ni Cristo na pagkatapos na kami ay mapaalis sa opisina ng Iglesia. Ayan. So, pagkatapos na sila ay mapaalis umano, ito ganito, mga kapatid. Sa Iglesia, sandali ha, affidavit, okay, ito ang ganito. Na noong kami ay nag-asawa natin, Regino David, ay inudyugan ako ni Raimundo Mansilungan, Teodoro Briones at Cirilo Gonzales na lumagda sa isang sulat na ginawa nila na nagpaparatang kay Ginoong Felix Manalo upang ipakita raw lamang sa mga kapatid sa Iglesia sa layuning amukiin ang mga kapatid na maghihimagsik laban sa pamamahala ni Ginoong Felix Manalo. Sa kato'y makapag-igdi sa pag
itiwalag sa amin. At nasabing sulat na pinilit na pinaglagdaan sa akin ay gawang walang katotohanan. Na ito'y alam naming lahat, pati na sa aking asawang si Regino David, sapagkat kung may katotohanan ang nilalaman ng sulat na yaon, ay matitiyak kong hindi ako pakakasalan ni Regino David na bayaw ni Raimundo Masilungan. At walang lalaking may matinong pag-iisip ang magpakasal sa isang babaeng may pating. Ngunit, ayan ang kaniyang bahagi yan ha, bahagi sa ang nasabing sulat, ito. Ngunit, pagkatapos na kami ni Raimundo Mansilungan ay napaalis sa opisina sa iglesia, bayaw na si Regino David na aking kapitan noon at malimit naman siya sa opisina dahil sa akin. Ang kaniyang masikasik na kami ay makasal ni Regino David ay lalong madaling sa lalong madaling panahon. Na ang sulat na ito'y hindi lamang ipinakita sa mga kapatid sa iglesia, kundi ipinadala pa sa pahayagang kapampangan na ang pagnugot ay si Salvador Tuma. Dahil sa mga pangyayaring ito ay nagsakdal si Ginoong Felix Manalo laban sa amin. Dina Salvador Tuma at si Gonzales sa hukuman. Ano ang aking gagawin sa paniniwala ko baka sakaling ako'y makaligtas sa parusa ng batas, ay tinitindigan ko na ang alinmang sulat. Yan ang nakasulat, tinitindigan niya ang alinmang sulat. Bagamat ito'y sulat sa katotohanan nang mahatulan kami sa hukumang unang tulugan sa Maynila, ay naghabol ako sa Korte de Apelasyon. Gaya ng babasa ng Official Gazette Volume 1, July 1942, number 8180, April 20, 1942. Ligtas ako sa parusa ng batas, ngunit hindi ako nakaligtas sa sumpa ng Diyos na nadama ko sa buhay ko na ako'y naghihirap. Matarin nawa ako sa aking kapangangpan bilang katunayan sa lahat na nakasaad sa itaas. Nito ay inilagdag ko ang aking sarili pangalan ng kusang loob sa harap ng dalawang saksi ngayong ika-14. Ayan ang kanyang paglagdag. Oktubre 1952, dito sa lungsod ng Maynila, Kapululang Pilipinas, Rosita Trillanes. Yun ang bahagi mga kapatid na nakasulat kanila Sugo Magazine. Okay? So, imahipan natin yan. Dahil para balansi din yung retraction. Ano ang komento natin kaugnay sa umanong retraction? Di ba lalong
Marcos natalo. Pagdating sa ilang taon, si Rosita Trillanes may retraction daw. Ang tanong, ganun na ba talaga ang ANC 1914 ng tatang ni Felix Manalo, mga kapatid? Na pag ang nag-akusa sa kanilang founder, si Trillanes ang nag-akusa, si Felix Manalo ang founder. Ang resulta, pinopromote pa. Bakit pinopromote? Di ba ba, batay sa ipinakita natin, si Rosita Trillanes ay naging diakonisa daw sa iglesia. O di, pinopromote. So kung pinopromote si Rosita Trillanes, ang tanong dito, ano bang qualification sa pagiging diakonisa? Di ba ba? Batay sa retraction, sinabi niya, napilitan siyang tindigan at patunayan ang kanyang sinabi. Kaya nanalo sila. Nanalo si Rosita Trillanes. Ibig sabihin, sinumpaan talaga kaya ang kaniyang tindig bilang depensa. Kung sinumpaan niya ang kanyang tindig pagkatapos, nag-retract siya, abay, isang uring krimen yun. Isang pag-amin yon sa kasong perjury. So lalabas na umamin si Rosita Trillanes na siya pala'y naninirang puri. Umamin siya sa kasong perjury. Umamin siya sa kasong pagsisinungaling. Yan po ba ang requirements para maging diakonisa? Ang isang umamin na nananirang puri, di ba? Kaya nga sinabi na, naging malabo ang resulta. Dahil ang umamin na nananirang puri, ang umamin na nagsisinungaling, dahil perjurer, ang resulta ginawang diakonisa sa siktang itinatag ni Felix Manalo. Kaya ang tanong dito, anong oring pamunuan nagkaroon ang iglesia tatag ni Felix Manalo? Kung magiging batayan sa pagbigay nila ng posisyon sa kanilang kaanin ay yung nakagawa ng pagsira sa kanilang pulong. Malinaw talaga. Ito, ang retraction, so ibig sabihin, sinumpaan talaga niyang salaysay. Pero di ba napansin, kung sinumpaan itong salaysay, retraction niya, isang uring perjury ito sa naunang tindig niya, depensa. Kaya, kaduda-duda talaga mga kapatid yung sinasabi nilang retraction at pagbalik loob ni Rosita Trillanes sa iglesia tatag ni Felix Manalo. Bakit? Una ang tanong, kung hindi siya binigyan ng posisyon bilang diakonisa, gagawin kaya niya yung pag-retract? Hindi, lumabas tuloy na sinuhulan siya para linisin ang pangalan ni Felix Manalo sa posisyon kung saan siya naging diakonisa. Ikumpara ninyo sa retraction ni Dr. Jose Rizal. Diba nag-retract siya? Sa banat niya sa simbahan Katoliko, nag-retract siya sa kanyang pagiging Freemasonry. So, noong nag-retract si Dr. Jose Rizal, wala siya nagkuhang pabor mula sa simbahan Katoliko. Katunayan, kahit may retraction si Dr. Jose Rizal, ano resulta? Pinaril pa rin siya sa Lunita. Iyan ang tunay na halimbawa sa pagbalik loob na kahit walang kapalit na suhol ay nagbalik loob. Pero kung ang pagbalik loob at yung retraction, mga kapatid, ay may malaking posisyon,
naman sa testimony ni Rosita Trillanes na kahit sa kanyang mga magulang, takwil nang siya ay umanib sa INC. Kaya nagpaampon siya sa sentral ng INC. So kaya hindi mahirap isipin mga kapatid na ang isang mahirap at walang mapuntahang tutulong sa kanya tatanggap ng posisyon sa isang samahan para maibsan ang kanyang paghihirap, maibsan ang kanyang pagturusa. Kaya kung totoo na sinusuhulan si Rosita Trillanes para aminin niya na nagsisinungaling siya, lumabas na di ba ma, panibagong dagok yan at pag-aapi mismo kay Rosita Trillanes na resulta siya ang umamin na siya ay nagsisinungaling. Yan ang reaksyon natin sa ipinupos ng Wendell Talibong, hindi ko naman pwedeng sabihin bobo ka dahil mas mataas pang pinag-aralan mo sa akin. Pero sa salitang retraction pa lang, tapos na ang laban. Ano bang ibig sabihin ng retraction? Withdrawal of statement, accusation, or undertaking. Sa Tagalog, pagbawi. Kaya itong sulat nito, lahat ng sinabi ay binawi na. Lahat ng sinabi ni kapatid na Trillanes, 10 ng kanyang mga kasama ay gumawa na ng sulat, retraction ng kapatid na Rosita Trillanes. Binawi na lahat ng nakasulat doon. Kaya nga retraction eh. Pero bakit nagbibigay ka pa ng malisyoso na may kalagip na kasinungalingan na mga reaksyon? Kaya halatang halata ka na gusto mo lang siraan ang kapatid na Felix Y. Manalo na ginagamit mo ang kapatid na Rosita Trillanes. Ginagamit mo pa. Samantalang sumulat na, nag-retract na ang kapatid na Rosita Trillanes. Napakalinaw ng sulat. Marunong ka naman ng Tagalog. Hindi ko nga pwedeng sabihin bobo ka dahil mas mataas ang pinag-aralan mo sa akin. Pero bakit hindi mo naiintindihan? Tagalog naman ang binasa mo. Wendell Talibong. Ano ba ang isang malisyosong reaksyon ni Wendell Talibong doon sa retraction ng kapatid na Rosita Trillanes? Ang sabi ni Wendell Talibong, kaduda-duda daw ang retraction at ang pagbalik loob ng kapatid na Rosita Trillanes. Bakit? Sabi niya, kung hindi siya binigyan ng posisyon bilang diakonesa, gagawin kaya niya ang pag-retract? Yan ang duda ni Wendell Talibong. Lumalabas tuloy, sabi niya, na sinuhulan siya, sabi ni Talibong, para daw linisin ang pangalan ng kapatid na Felix Y. Manalo. Malisyoso ka talaga. Kasinungalingan yan. Bakit mo naman alam na hindi niya gagawin ng retraction pagka hindi siya ginawa bilang diakonesa? Laman lang yan ng iyong maruming isipan. Ang kuro-kuro mong yan. Ang haka-haka mong yan. Ang pagdududa mong yan. Dahil sa napakarumi ng hangarin mo na siraan ng kapatid na Felix Y. Manalo, binibigyan mo ng maling reaksyon. Isang reaksyon ng kasinungalingan. Ang
ang sulat ng kapatid na Rosita Trillanes. Kasabi pa niya, eto pang sabi, itinakwil si kapatid na Rosita Trillanes ng magulang nang umanib sa Iglesia ni Cristo, kaya nagpaampun siya sa sentral ng INC. Hindi raw mahirap isipin na kung walang mapuntahang tutulong sa kanya, tatanggap ng posisyon sa isang samahan para bagang may sweldo ang diakonesa. Talibong! Walang sweldo ang diakonesa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Para maibsan ni kanya ang kanyang paghihirap, maibsan ang kanyang pagdurusa. Wala kang kaalam-alam sa Iglesia ni Cristo, talibong. Puro ka lang pagdududa. Puro maling akala. Tumigil ka na, talibong. Hindi ka ba nahiya niya sa sarili mo? Uulitin ko, doon pa lang sa salitang retraksyon, tapos na ang laban. Alam mo naman ang kahulugan ng salitang retraction, nag-aral ka naman. Withdrawal of statement, accusation, or undertaking. Pagbawi, binawi na nga binawi na yung paninirang ginawa doon sa sulat na ikinalat na sa pilitang pinapirmahan kay kapatid na Rosita Trillanes ng mga dating kaanib sa Iglesia ni Cristo na mga itiniwalag para makaganti ay gumawa ng sulat ng paninira at pilit na pinapirma kay kapatid na Rosita Trillanes. Pati yung pagbabalik loob ng kapatid na Rosita Trillanes ay pinuna mo pa. Ano man ang pasensya ng sugo, wala kang pakialam. Kung tatanggapin siya, palibhasa nakasulat sa Biblia ng aming sinusunod, gaano mang kapulang kasalanan mo, pag nagsisi ka, papuputiin na parang balahibo ng tupa. Ginawa mo pang example si Jose Rizal, sabi mo nag-retract, pero binaril pa rin sa luneta. Sasabihin mo, yan ang tunay. Yan ba ang tunay? Nag-retract na nga. Sabi mo, nagbalik loob na nga. Binaril pa. Asan ang pag-ibig dyan? Sabi ng Diyos, gaano mong kapulang kasalanan mo? Pag nagsisi ka, inamin mong kasalanan mo, gaano mong kapula yan? Papuputiin niya, parang balahibo ng tupa. Tapos pinupuna mo. Ginawa pang diakonesa ang kapatid na Rosita Trillanes. Ganyan kabuti, ganyan kabait. Ang sugo, ang kapatid na Felix Y. Manalo. Punong-puno ng pag-ibig. Tapos yun ang pupunahin mo. Ikukumpara mo kay Jose Rizal na sabi mo nag-retract, pero sabi mo binaril pa sa luneta. Ikukumpara mo kay kapatid na Felix Y. Manalo sa kapila ng ginawa ng kapatid na Rosita Trillanes. Nung magbalik loob siya, nung magsisi, gumawa ng retraction, binawi yung ginawang paninira at inamin na siya ginamit lang. Tinanggap siya, nakapagbalik loob sa Iglesia ni Cristo, nakatanggap ng tungkulin bilang isang diakonesa. Yan ang tunay na pag-ibig na nakita kay kapatid na Felix Y. Manalo. Tapos yun ang pinupuna mo. Nasaan ang iyong sentido komon? Nasaan ang pag-ibig na sinasabi mo sa tao? Daig mo pa ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos, pagka nagbalik loob ka, nagsisi ka, gaano mong kapulang kasalanan mo, patatawarin ka, pinupuna mo pa yon. Pinagmalaki mo po si Jose Rizal. Sabi mo nag-retract, nagbalik loob, pero biniril pa rin sa luneta. Di ba sabi mo,
ikukumpara mo kay kapatid na Manalo. Tinanggap ng buong puso ang pagbabalik ng kapatid na Rosita Trillanes sa Iglesia ni Cristo at tinanggap nung tumanggap siya ng tungkulin bilang isang diakonesa. Kaya, Wendell Talibong, itigil mo na yung paninira mong yan. Nagkakalat ka ng lason. Nagkakalat ka ng lason. Itigil mo na yan. Maraming salamat po sa lahat ng dumalaw. Sa lahat po ng dumalaw sa aking live, maraming salamat po na panood po natin ang itong si Wendell Talibong, ang kanyang mga malisyosong reaksyon doon sa sulat ng kapatid na Rosita Trillanes. Sa totoo lang po, ang kaso nga ay matagal nang naayos yan. Ang kapatid na Felix Y. Manalo, hindi po siya ang kinasuhan. Siya po ang nagkaso sa mga nagkakalat ng paninira. Kaya, nung umamin po ang kapatid na Rosita Trillanes ay tinanggap po siya. Tinanggap siya ng sugo, nakapagbalik loob, nakatanggap pa rin ng tungkulin bilang diakonesa at namatay nakaanib sa Iglesia ni Cristo. Itong si kapatid na Rosita Trillanes na ginagamit ni Wendell Talibong, isang defender ng Iglesia Katolika. Palibhasa, hindi nila magiba ang mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo na may personal na lang. Mga pamemersonal na wala namang katotohanan para lang sirain ang kredibilidad ng sugo, kung ano-anong kanilang pinagsasabi, kung ano-ano ang kinakalat nilang mga lason. Dapat sana ang ginigiba nila'y aral, pero hindi po nila magiba yung aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, kaya namemersonal, nagkakalat ng mga kasinungalingan. Biriin mo itong kasong ito, yung matagal ng solve yan. Wala nang, ano na yan, close na po yan. Pilit pa nilang binubuksan yan. Nagkakalat ng lason itong si Wendell Talibong. Kaya nga po siguro napapasin ninyo sa mga post ninyo, pag alam nilang Iglesia ni Cristo ka, nagpost ka, minsan nagpo-post sila ng picture ng kasinungalingan dito sa usaping ito na kinakalat ni Wendell Talibong. Ano po? Kaya ang hindi alam ni Wendell Talibong, ano man ang gawin nila, ano man ang gawin nilang paninira, hindi matitinag ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay busog na busog sa mga aral. At saka yung mga ikinakalat nilang yan, bago pa nila sabihin yan, ay alam na natin yan. Ako po, bilang convert sa Iglesia ni Cristo, 1977 akong nabautismuhan. So, bago ako nabautismuhan, yang usaping yan, alam ko na po yan. Itinuro na yan sa akin, sinabi na sa akin yan ng manggagawang nagdoktrina sa akin. Yung nga lang noon, kaya doon sa mga nagpopost sa akin ng mga kasinungaling mga picture, hinahanap ko po ang sulat na yan. Buti na lang, itong The Revealers, itong The Revealers, halos mga kapatid po yan, maraming kapatid na sumasagot sa mga gustong manira sa sugo sa Iglesia ni Cristo, sa pamamahala. Sinasagupan nila yan. Hindi po sila mga ministro, hindi sila mga official na debater ng Iglesia ni Cristo, pero sinasagupan nila yan. Isa sila sa mga sumagupa. Ito nga po, ito yung pinanood natin video, nakuha ko po yan sa The Revealers, sila pong may-ari nun. Nakuha ko po yun kaya credit po sa kanila yon. Buti na naipalabas nila yon at naipost ko po rito. Kasi yung mga nagko-komento sa mga video ko, at least makikita nila ang videong ito. Makikita nila, malalaman nila ang katotohanan doon sa pangyayaring yon, tungkol kay kapatid na Rosita Trillanes. Ano po?
Kaya sa mga dumalaw po, sa mga nakapanood, maraming salamat po. Kung pwede nating ikalat ito, i-share para malaman ng mga tao na yung ikinakalat o pilit na binubuksan nitong si Wendell Talibong, defender ng Iglesia Katolika, ay case solved na po yan. Ano na po yan? Ayos na po yan. Ewan ko sa kanila, bakit patuloy nilang ginagawang paksa sa kanilang mga video yan. Itong si Wendell Talibong na ito talaga, nagpost na ako ng isa pa noon sa kanya, yung isang paninira din. Kaya patuloy natin susubaybayan ng mga yan. Hindi naman tayo mga ministro, pero tinitignan natin yung mga kinakalat nilang mga paninira, kasinungalingan. Kaya nagre-react po tayo. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Maraming salamat po sa mga dumalaw, kapatid na Melchor Agbuya. Kaya dalawin po natin ang Melchor Agbuya. Ito po masipag na mamigay ng pasugo ito. Pasugo drive. Kasama sa trabaho niya. Pagka nakapag-deliver siya, may kalakip na pasugo po yan. Kaya dalawin po natin si Melchor Agbuya po. Ano po, maraming salamat po, kapatid na Melchor Agbuya. Yung mga kapatid na malapit sa kanila, yung mga kapatid na malapit sa kanila po, kasi itong si Melchor ay nagde-deliver po ito sa Grab. Alam ko, Grab ito. Kaya pwedeng sa kanya na kayo kumonekta. Ano po, para makatulong tayo. I-share din natin yung kanyang mga video, yung kanyang kasipagan sa pamamahagi ng mga pasugo. Ano po, muli po, maraming salamat po. Patuloy po tayong mag-ingat, mga mahal na kapatid. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod na lang. Maraming salamat po.